Isa na marahil mga kababayan sa pinaka-highlight noong hearing sa Senado na kung saan inimbitahan nila si PRRD dahil dito sa kanilang pinupukol na issue mga kababayan ay etong panahong pinalakpakan ng mga tao mga kababayan si PRRD dyan sa Senado na ang karamihan mga kababayan ay mga sarili nilang mga empleyado. Pumalakpak kay dating Pangulong Digong mga kababayan dito sa kanyang war on drugs. Na gusto pang ang palabasin ni COVID Pimentel mga kababayan ang mga pumalakpak. At ang sabi, bad trip daw dito ang mga ngagngag at mga kokak mga kababayan. Galit na galit dahil dapat daw masisira si Duterte dyan sa Senado. Bakit pinalakpakan pa? At mukhang ipapareview mga kababayan kung sino-sino ang pumalakpak dahil malamang lagot sila. Tingnan natin itong video mga kababayan ha. Pabalikin ako sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence please. Bakit kayo pumalakpak? Ang purpose ng mga ngagnag mga kababayan ay ipahiya si Duterte. Ipakulong si Duterte at pagmukaing kriminal si Duterte. Bakit pinalakpakan? Silence please. Silence! Napaganyan-ganyan na lang si Junggoy mga kababayan, Silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Ipapalayasin ni COVID Pimentel mga kababayan. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. President, Itong si PRRD. Na high blood ang mga ngagnag at mga kokak mga kababayan. Hindi siya nag-a-apologize sa mga ginawa niya, 'di ba? Bakit mag-a-apologize ang laking naitulong nun? Mag-a-apologize sa mga drogista? Smiyo, sa panahon ito mga kababayan, baliktad Parang nagiging bida ang mga drogista. Niya as a president, I make no apologies, 'di ba? Sabi niya. Tapos yung pagpalakpak, no? That to me is a sign And if the administration is listening, I hope you listen. Sampal yun kay Marcos mga kababayan. Ang purpose sila pahiya si Duterte, pinalakpakan. Kaya nagwala ang admiral. Sino yung pumalakpak? Baka nagganyan na mga kababayan. Bato-bato na lang wine glass. Ganyan. Dapat ipahiya. Bakit pinalakpakan? At saka parang nabuhayan ang taong bayan, no? Tiba-tiba ang mga mainstream media mga kababayan. Tingnan nyo ang mga views. 2 million views. Yung sa araw lang mismo ng hearing. Hindi pa kasali yung mga iba't ibang nag-re-upload ng mga video mga kababayan. Grabe, resounding all over the Philippines. Positibo kay PRRD. Na dapat sana ay ipahiya si Digong. Then, this is what it means. They no longer feel listened to. Hindi nyo na sila naririnig. Ang dami-dami ninyong iniimbento dyan. Madami mga statistics, etc. Tapos itong mga nagkababayan, ang sabi, ngayon panahon ni BBM ngag-ngag ay mas naging safe na ang Pilipinas, mga kababayan. May datos na sila. Ang pinagkunan siguro ng datos mga kababayan, katulad ng Okta Research na grabe, abot takisamin na rating ni ngag-ngag mga kababayan. Mas safe daw. Nagyabang pa mga kababayan na mas safe pa sila ngayon kaysa kay panahon ni dating Pangulong Duterte. Malamang ang mga drogista ang tinutukoy nila. Dahil mga panahong ito mga kababayan, drogista ang bida. Diba? Pero yung self-proclaimed drug lord, Lakalaya, Kerwin Espinosa, sina Mabilog, bumalik na. Sila Dilima Saba, naabsuelto. Ang Napoles mga kababayan na paulang sala. Si Sayarot na nahuli na sa droga, napawalang sala. Sumama pa sa Amerika mga kababayan ni BBM. Nag-stroll-stroll. Anong ginagawa ng nahuling drug pusher dyan kasama mo, BBM? Yung sinasabi ng former president, his feet on the ground, that is his genius. He is in touch with the people. Alam niya yung pulso ng tao. Hindi siya yung absentee na president, 'di ba? So yung when he absentee na president. Ang presidente ngayon mga kababayan, absentee. Yan ang termino ni mga kababayan ni Lauren Badoy. At saka, grabe no, nagpalabas daw di umano ng mga kababayan, memo doon sa mainstream media na bawal na siyang i-ambush interview. Inilabas yun ang dokumento ni Maharlika. Dahil, naalala niyo mga kababayan, na caught off guard si Kuting.
na sinabi, President, ano masasabi niyo na sinabi ni BP Sara na hindi ka daw marunong magpresidente? Sikuting mga kababayan mo, ganyan, oh. Ngiwi, konti, tawa, walk out. After na mga kababayan, naglabas daw ng memo na bawal nang i-ambush interview dahil dapat ang mga question ahead of time. Dapat i-memorize dahil kung hindi, totoo nga at ngiwi na lang. Was speaking yesterday, he was really expressing our fears, our rage, our confusion sentiment about what's happening right now. Correct. No, so, and yung sinabi ni Admar, yung sentimiento ng tao, how they missed it, di ba? Yung very steady, no? Yung steady na presence and very strong presence and someone who's in control, di ba? Hindi nga nila maano mga kababayan, makontrol ang bunganga ni PRRD. Kaya ang sabi ni mga kababayan ni Chis Escudero, OA, masyadong OA ang bunganga. Kung nandun lang sana ako absent si Chis Escudero. Nagnangak-ngak mga kababayan matapos ang hearing. You like that in a leader diba? And we don't have it right now. That's a sad thing. Sad thing. Opo. Sa inyo... Tapos mga kababayan, ang masamang balita mayroon na namang papasok na bagyo. Diyos mio. Mamaya na naman yan magpa-prepare mga kababayan si BBM after natatama ang bagyo. Kilos na ngayon BBM. Advice namin kumilos ka ngayon. Mamaya pakikilos mga kababayan kung marami na ang nasalanta. Wala pa ngang rubber boot na hihiram pa sa Mindanao. Doc, gaano po kahalaga or ano po ang dapat na maging sukatan kung ang isang lugar, isang bansa ay may peace and order? Nakikita ba ito sa datos na itatal? Sentimiento ng tao. Kaya ngayon mga kababayan, halos lahat natawa nung sinabi nilang mas safe daw ang Pilipinas under Marcos administration. Wala na mga pulis. Dahil mas kaunti daw ang datos ng mga pulis, mga kababayan bakit ang sabi ng mga Pilipino hindi sila safe ngayon? Ibig sabihin, etong mga pulis, baka hindi nagtatrabaho, konti lang ang nahuli. Hindi mo yan masasabing safe na konti lang ang nablatter mo. Ang sukatan ng pagiging safe is yung talagang sentimento ng tao sa baba. Or nandun talaga yan sa sentimento or yung mismong pahayag ng taong bayan? Mahalaga ang datos, no? Mahalaga ang datos. Pero saan What do you expect yung mga data ngayon mga kababayan? Kaya nga nag-aalala tayo dito sa election dahil alam na natin ang reputasyon ng ngagngag administration ito, no? Yung sa survey pa lang nga mga kababayan kaduda-duda mga variable. Paano nila dalaruin ang survey? Tapos paano nila sabing mas safe daw sa panahon ni BBM kumpara kay dating Pangulong Duterte? Diyan pa lang may maniniwala na nga ba? Wala na silang kakampi sa taong bayan mga kababayan. Ang kakampi na lang nila mainstream media, yung naman nagbabalita, yung nagpapasurvey at nagpapalabas ng data. Yan na lang ang kakampi nila. Hawak nila lahat yung yan. Datos, 'di ba? Ano yung methods na ginamit? And number two, yung credibility, no? Meron pa bang tiwala ang taong bayan, for instance, sa PNP, sa datos ng PNP? Pinagkakatiwalaan pa ba ang PNP? Malamang totoo ang datos sila mga kababayan, pero hindi ibig sabihin niya na mas safe tayo. Ang isang kahulugan dyan is, hindi kayo nagtatrabaho ngayon. Konti lang ang nahuli nyo. Dahil kung kaunti lang ang nangyayaring krimen ngayon, dapat safe ang mga tao. Palagay nila. Ibig sabihin, konti lang ang nahuli ninyo. Maraming mga krimen ang hindi na nablatter. No, kasi naalala ko nung time ni PRRD noon, kumukuha naman kami ng datos sa PNP. No, pero at that time, the PNP was highly trusted by the Filipino people. Highly trusted. So, ngayon, bumalik na mga ninja cops daw mga kababayan. Mahalaga na nagtitiwala ang tao. Pero from my perspective, pagkakatiwalaan ko ba ang isang gobyernong... Lalong-lalo na si Marbil, tsaka si Torres, yung pagmumukha ng mga demonyong puro imbento, puro kasinungalingan. Na sa bibig mismo ng president, narinig natin, walang bala, walang baril, doon daw sa KOJC siege, walang tear gas, di ba? One lie after another, di ba? And the 5,500 flood projects, di ba? It's always one lie after. That's why
trust is so important, no? Napakahalaga ng tiwala ng taong bayan sa mga leader nila. So pagka yan ay sayang kasi, no, yung political capital nawaldas talaga, winaldas At talaga. saka wala talaga silang pakialam mga kababayan na kahit pa'y huling-huli na sila ng budol, wala silang paki. Bahala kayo magreklamo dyan. Papapagod rin kayo. Ng Marcos administration. They started really strongly, pero pag-upo, nakita natin puro politika. That's from my perspective, no? That's my opinion. At nakita natin kung paano talagang kahit pa siguro mga kababayan sa 2028, si Sara at saka si Tambaloslos, magtotoo sila. Tapos, alam natin panalo na si Sara, tapos ima-magic yan mga kababayan. Panalo si Tambaloslos kahit pa 0.8% mga kababayan ang rating. Pwede na lang panalunin si Tambaloslos at saka wala silang paki. Bahala kayo magreklamo dyan. Ganyan yan sila, kapal ang mukha mga kababayan. Tira ang vice president for their political ambitions. Therefore, ang nakita natin, nandyan kayo para patagalin ang sarili ninyo sa poder. Hindi para magsilbi. Therefore, why should I trust what you're saying? Diba? Yung mga datos na yan. And for me, correct, at a point like this, mas mahalaga. Lahat sinasabi nila mga kababayan budol. Mas accurate yung nararamdaman ng taong bayan, yung personal safety nila. Talaga. And I'm sorry to say, it's not good. No? The news is not good. Right now, I have 3 adult kids, but I'm afraid for them. Every time they leave the house, I say, hey, okay, the times are not good right now. The crimes are up, etc., etc. And hindi lang yan. Bantayan niyo inyong kabataan dahil baka ma-impluwensya ng mga kababayan sa mga barkadang mga drug addict. Yan na lang. Kawawa po ang bata maging bangag mga kababayan. To be home at a certain, I stopped doing that, but yun ang personal experience ko that I hear from a lot of people also. Correct. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na hindi nila kayang pataubin si dating Pangulong Duterte? At huwag kayong mag-alala, andyan si VP Sara. Andyan si VP Sara mga kababayan. Magpapatuloy sa nasimulan ng kanyang ama. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.